Angelo Dedel, Sarah Jane B. Basubas, Rachel C. Barredo, Kate Rowen R. Magno, Kim Michael Torilla at Ana Marie A. Heredera ang kanilang husay sa musika at nakamit nga ng grupong ito ang first place sa kompetisyon. Congratulations, DOHCHD Soxergen Choir Group! Samantala, DOHCHD Soxergen naglunsad ng Year Start Program para sa taong 2024. Bilang pagsalubong sa taong 2024, inulunsad ng Department of Health Center for Health Development Soxergen ang kanilang Year Start Program noong ika-8 ng Enero 2024. Ang kaganapang ito ay naglalaman ng presentasyon na nagtatakda ng mga layunin at direksyon para sa taon, kasama ang mga mensahe ng pangako mula sa mga opisyal. Sinimula ni Regional Director Aristides Concepcion Tan ang programa sa kanyang presentasyon ukol sa mga pangunahing puntos at layunin ng kalusugan para sa darating na taon. Pagkatapos ng presentasyon ng Regional Director ay pinaabot naman ng mga pinuno at kinatawan mula sa Provincial Department of Health Offices o PIDOHO at iba pang mga departamento na may kaugnayan sa kalusugan ang kanilang mga pangako na suportahan at ipatupad ang mga itinakdang estratehiya. Ang mensahe ng pagtatapos ay ibinigay ni OIC Assistant Regional Director Dr. Fatima Emban. Sa kanyang talumpati, ipinaabot ni Dr. Emban ang pasasalamat para sa aktibong partisipasyon at pangako ng lahat ng stakeholders. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng nagkakaisang panig upang makamit ang layunin sa kalusugan na itinakda para sa rehiyon sa 2024. Sa isang banda, turnover ceremony ng 3 ambulansya sa mga bayan ng Isulan, Palimbang at Tulunan. Sa layuning mapalakas ang kakayahan sa emergency response sa rehiyon, opisyal na ipinagkaloob ng DOHCHD Soxergen Region ang 3 bago at modernong Type 1 ambulance sa bayan ng Isulan, Palimbang at Tulunan kahapon January 8, 2024. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng DOHCHD Soxergen sa pagsusulong na mapadali ang pag-access sa healthcare at pagsusuri sa mga emergency medical services sa buong rehiyon. Ang seremonya ng turnover ay pinangunahan ni Regional Director Aristides Concepcion Tan kasama ang Health Facility Enhancement Program team sa pangunguna ni Engineer Ray Santilla. Ang mga ambulansya ay nilagyan din ng kagamitang medikal at mga supply na makakatulong sa mabilis at epektibong paglilipat ng pasyente sa mga kritikal na sitwasyon. Ang mga kinatawan mula sa 3 bayan ay naroon upang tanggapin ang mga ambulansya. Sa bayan ng Isulan, tinanggap ni Mayor Marites K. Palesique at Dr. Lenife L. Biadora, Municipal Health Officer sa bayan ng Isulan. Sa Palimbang naman, sa ngalan ni Mayor Joan Nemi Capina, tinanggap naman ng First Lady Mirna C. Capina at Dr. Ali T. Tumana, MHO. Samantala sa Tulunan, si Mayor Reyuel P. Libungan o Limbungan at si Dr. Mylene M. Perez, MHO, ay taus-pusong tinanggap o tumanggap ng mga emergency vehicles. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa pagpapalawak at modernisasyon ng kanilang emergency response infrastructure, ipinakita ng DOHCHD Soxergen Region ang proaktibong hakbang sa pag-iingat sa kalusugan at kagalingan ng kanilang mga mamamayan. Ang dedikasyon sa pangangalaga sa mga pasyente at kaligtasan ng komunidad ay nagtatag ng magandang halimbawa para sa mga magandang serbisyong pangkalusugan sa buong rehiyon. Samantala, para sa bilang ng pinsala dahil sa paputok sa pagdiriwang ng bagong taon, tunghayan natin yan sa ating talakayan ngayong araw. Dumako naman tayo ngayon sa ating January 2024 health programs hatid sa atin ng aking partner Moy. Pasok! Thank you, Wendy. Para sa ating January health celebrations, ngayong unang buwan ng taon ay National Deworming Month. Maiiwasan ang bulate pag pagiging malinis ay inyong idahalik. Palaging maghugas ng kamay at siguraduhin malinis at nalutong maigi ang ating pagkain. Ang Schistosomiasis Awareness and Mass Drug Administration Month ay binibigyang kamalayan din. Alamin kung ano ang sakit na ito at kung paano ito maiiwasan.
Ang malubhang sakit na liver cancer and viral hepatitis ay pinagtutuunan ng pansin din sa buwang ito. Kumonsulta yon sa ating mga primary care provider para sa kaukulang kaalaman sa sakit na ito. Sa ikatlong linggo naman ng buwan na ay ang Autism Consciousness Week. Makiisa sa pagbibigay importansya at pag-unawa sa mundo ng mga taong may autism. Ang ika-4 na linggo naman ng Enero ay ang linggo ng kamalayan sa goiter. Alamin ang mga impormasyon at hakbang para maiwasan ang goiter. Binibigyang kamalayan rin ang World Leprosy Day ngayong January 28 and World Neglected Tropical Disease Day ngayong January 31. At yan po ang ating mga health programs ngayong buwan ng Enero. Para naman sa mga maging parte ng DOH-CHD SOCSARGEN. Hiring po ng isang Medical Officer 3, isang Development Manager Officer o DMO4 para sa Provincial DOH Office ng Sarangani at General Santos City at isa pang Regional Administrative Officer for Mobilization and Technical Assistance ng Family Health Cluster. Maaari po lamang ipasa ang inyong application letter sa ating regional office na matatagpuan sa Purok San Miguel, Paraiso, Coronadal City o bisitahin ang aming official Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Ito po muli si Jessa Emilu Carmel Bismar, Moy for short. Back to you, Ma'am Lay. Thank you, Partner Moy. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita. Hatid sa atin ng DOH-CHD SOCSARGEN Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOCSARGEN. Ako po muli, Celia Dominguez Reformado. Manatili po kayo nakaantabay sa ating programa. Sa pagbabalik atin pong pag-usapan natin ang fireworks-related injury. Magandang usapin ito mga kababayan, kaya manatili po kayo nakaantabay dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na nadinirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga sa National School Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga bata mula kinder hanggang grade 12 sa natin yung past year cases compared sa ngayong taon, mas mataas yung in-increase ng Cotabato Province. Meron silang 2,600% increase kasi nung 2022 cases, meron lang silang isang kaso na itala nung fireworks injury-related surveillance that time. Then, pumapangalawa doon yung Sultan Kudarat Province. Meron siyang 1,000% increase this year compared to 2022. Masyadong mataas po, Ma'am Lay, no? It is. South Cotabato nga po, no? Ngayon, 39 cases. Oo. Tapos yung Cotabato, 27. Ang Sultan Kudarat, we have 11 cases, while sa General Santos City po, Ma'am Kat, Meron tayong 7. 7 cases. So, nangunguna po talaga tayo sa South Cotabato with 39 cases. Yes. And tandaan po natin yung sinabi ni Ma'am Kath, no? Tumaas tayo nung 2022 with 126% po. Mas taas. Sumobra sa doble. So, ma'am, sa tingin nyo po, ano kayo sa tingin nyo yung pinakamataas? Sa unahin natin yung South Cotabato with 39 cases. Sa tingin nyo ba, bakit masyadong mataas siya compared sa other provinces? Throughout the years naman ng surveillance, mataas talaga nangunguna lagi ang South Cotabato. So, isa sa mga nakikita naming dahilan bakit sa South Cotabato is yung access and buying power ng mga tao dito sa Yes, South ma'am. Cotabato, di ba? Marami po dun banda sa Tapos si Ma'am Moy na yung nakakalaw. Daanan yun Oo. Mas familiar si Ma'am Moy sa South Cotabato. So, yun nga, may access and buying power dito sa South Cotabato. And kasi nga may mga pagawaan ng paputok daw dito sa South Cotabato. Alright. No, si Sir Arjun kasi before talaga ikaw yung ini-interview na rin ikaw ini-interview when it comes to this. So, sa tingin mo, yung mga reasons noon and before walang pagbabago? Yes. Actually, mas, unlike pre-pandemic, no, very festive yung celebration. Yes. And then nabitin ang tao nung Oh, I see. pandemic, di ba? Because of the restriction. Now, lately for 2023, ito yung pa-start kung saan less restriction, hindi na tayo nag-COVID restriction. Kaya,
alam natin yung ibang mga tao. Sabik. Yes. No? Kaya Sabik mag-festive nag-enjoy, ulit. Yes. I see. Oo. Kaya isa sa mga reasons, nakita natin na mga kadahilan. Tama, yung parang nakawala sa hawla ulit yung mga tao kasi nanahimik sila ng pandemic. Aba ngayon, pwede magpaputok ulit kaya mataas pa rin, no? That could be really one of the reason, Tsaka no? po, syempre po, yung ano naman, Ma'am Lay, kasi di ba parang ilang taon din na masyadong quiet tayo. Kaya gusto din ng mga tao na mag-celebrate. Correct. So, tingnan natin yung mga pangalib na dulot ng celebration na yan. Sir Arj and Ma'am Kat, no? Ano-ano po klaseng paputok yung mga usual na ginagamit na nagkakaroon tayo ng firework-related injury? Mhm. So for region-wide, ang naitala natin na may pinakamataas na datos is yung paggamit ng legal fireworks, yung mga legal, yung nabibili natin, yung nasa merkado. Pinakamarami dito yung quitties. Meron tayong 27 na kaso na naputukan ng dahil sa quitties. Pumapangalawa sa bilang natin yung 5-star. Mm-mm. Ito yun naman, yung 5-star, illegal naman siya. Mm. Quitties. Ito ba yung pag sinindihan mo? Oo. Yung may Yes. stick, Ma'am Lay. Parang racket. Yung may Parang racket. Pero iba din yung sky racket. Oo. Pero parang racket din siya. Oo. Oh, I see. Tapos yung 5-star pala, illegal pala yun. Yes po. Illegal siya. Based sa category ng PNP. Mm-mm. Okay. Wow. Ma'am, sa mga ganun, sa mga cases, eto, yung mga paputok talaga, may mga cases din ba tayo, mga ligaw na bala, yung mga ganun? For now, for this 2023 na surveillance natin, wala tayong naitalang natamaan ng ligaw ng bala because of the festivity or kaso man ng nakalunok or nakakain ng paputok. Wala po tayong naitalang kasong Very ganun. good. Kasi parang sa mga ibang bayan, may mga nakalunok, no? May mga nakalunok. Tsaka yung stray bullets po talaga. Yung stray bullet, nakakatakot. Ako kasi from Manila ako, maraming kaso talaga ng mga stray bullets sa Manila. Buti naman dito. May mga reported tayo na stray bullet, Mm-mm. pero kasi hindi bago namin nilalabas yun, kailangan namin ng validation with the PNP. So upon validation with the PNP, hindi sila related sa stray bullet injury due to festivities. Alright. Ma'am, sa mga injuries ngayon, nasan sila? Na-hospital ba itong mga to? Meron tayong 6 na naitala sa record natin na na-hospitalize, pero mostly sa kanila discharge na. Ay, Recovering and discharge na po iba. So, hindi naman po naputol yung mga kamay o mga daliri. Actually, ganun. meron tayong 2 kaso na naputulan ng daliri. Ay, So, meron tayong 14 years old na lalaki na naputukan gamit ang Goodbye Philippines. wow. So, Goodbye. goodbye talaga. The goodbye talaga. Oo. Goodbye And meron din fingers. tayong isang 45 years old, lasing naman na lalaki. Nagpaputok naman siya ng bawang. Bawang. Mukhang bawang daw din talaga kasi yung paputok na yun. Actually, hindi ako rin. Okay. Bawang ang tawag. Pareho silang illegal na klase ng Oo. paputok. Parang bago din sa akin yung bawang, Ma'am. Parang meron na siya dati. Meron na siya dati kasi nasa listahan na din namin siya. Pero hindi pa ako nakakita na. Ako din, Ma'am. Siguro kaya hindi din tayo nagpapaputok. Oo, di ba? Parang kailangan natin ma-familiar sa Oo. mga paputok na Oo, yan. hanggang sparkles na ako tsaka Roman candle eh. Aba. Very good. Ako hanggang na lang ako. Nanonood na lang ako online. Sir Arjun, last year ba, ganito rin yung mga klase ng mga injuries na kung natatandaan mo? Well, with regards to last year naman natin, no, as mentioned by our surveillance officer, Miss Kathleen, no, that for now, for this year, it's quitties. But for last year, there are incidents pa rin naman na reported. Pero last year, ang pinaka mataas na kaso, it's yung boga. Yun yung isa sa may pinakamataas na kaso, which is 10 cases natin. So, Yes. nagbago ngayon, no? More on quitties. Boga, wala masyado ngayon, ma'am. Wala masyadong boga ngayon. So, boga illegal pa din siya. Actually, mas madaling gawin ng boga compared sa mga triangle kasi kailangan mo ng mga pulbura. Boga kasi parang actually based sa YouTube na research ko din. Tsaka available siya. Oo, available sa sa bahay. lang. Oo, kasi PVC type or can, yun ang ginagamit nila. Handmade Alcohol, lang, pwedeng gawin. even bata pwedeng gawin yung boga. Tignan, nagbago yung trend from that. Siguro pinagbawal kasi marami, tapos hindi na ginamit, pero ngayon marami. Iba naman yung Oo, ginamit. iba naman. Ma'am, sa mga injury na to, ano yung pinaka malalang na
direkta lang kaso? So far, ma'am, yung naputulan ng kamay. Lalo na dun sa bata. Kasi forever na disability niya na yun eh. Yes, yes. Oo. So, Mm-mm. pwede siyang magkakos ng bully sa kanya later on. Putulan talaga ng Naputulan ng kamay. daliri. Ang cause niya, ma'am, anong paputok? Yun yung Goodbye Philippines. Ay, yung Goodbye Philippines. Taga saan to, ma'am? At ilang taon? Bata eh. Ito yung 14 years old na lalaki sa Cotabato Province. Wow, 14 years old. Grabe, no? 14 pa lang, pero nawalan na siya ng daliri. So, Kamay, ma'am. Kamay. Oo, daliri. Daliri. Digits niya. Oo. ilang digits mo? Dalawa. Parang dalawa ata yun. Mm-mm. Imagine, no, pinanganak kang kumpleto yung Daliri. daliri mo, kumpleto yung katawan mo, tapos dahil maling pagse-celebrate ng New Year, ayan, na putulan tuloy ng daliri. Ang sabi nga ni ma'am, panghabang buhay na kapansanan mga kababayan ang pwedeng maidulot ng pagpapaputok kapag ikaw ay naputukan. Hindi mo na maibabalik. Wala kang mabibili sa palengke, mga kababayan ng mga kamay or Hindi mo paa. siya Shopee, ma'am. Hindi mo siya Shopee, di ba? So, nasabi nga nila, dito mo talaga masasabi na nasa huli lagi yung pagsisisi. Mm-mm. Ma'am, may mga ano ba? How about sa paningin? May mga natamaan ba sa mata? Oo, meron din tayong 14 eye injuries. 14? 14. Pero Mm-mm. for now, wala kaming datos kung ilan sa kanila yung tuluyan bang nabulag. Mm-mm. Pero so far, wala namang reported na gano'n, na permanent blindness ang nangyari. Pero based sa data namin, yung eye injury natin, mostly yung corneal abrasions, retinal injury, or eye irritation, yung mga conjunctivitis na mumula, na irritate due to fireworks. Yun yung kan natin. And to note din, maliban sa eye injury, isa sa mga naka-intriga din sa amin ngayong taon Yes, is ma'am. yung isang naputukan sa penile area. Hmm. Oh, actually pina-investigate ko din siya kung paano nangyari. Bakit Opo. So based sa investigation ng ating local health unit Opo. na yung ginamit na paputok is parang fountain siya, known fountain siya. Pero nung inopen kasi dalawa daw yung binili eh. Yung inopen yung kasama, Mm-mm. hindi pala pang fountain yung laman. Parang hinalo siya ng triangle, 5-star, at piccolo. So, grabe yung ano. Oh, ma'am, so pag sindi daw kasi bata din to. Ah. 11 years old, take note 11. So sabi ko parang abutin na lang hindi naman grabe ang nangyari sa kanya. Abrasion lang. So pag sindi niya, tumakbo siya pero pumutok na agad, blast. So nasunog yung kanyang shorts banda and natamaan pati yung kanyang penile area banda. Oh, napaka-disaster naman yan. Mm-mm. yung nag-expect kang magpo-fountain siya, pero Explosive yun pala siya. Explosive. Explosive. Ang daming ganyan, no? Yung parang nagkamali. Yung hindi nila akalain na ganun kagrabe yung pasabog pala nung paputok na yon. Yes. Mm-mm. So, ano ma'am, yung mga age group mostly natin na affected sa mga firework-related injury. So, sa ngayon, meron tayong pinakabata na 5 years old. Then, ang pinakamatanda natin is 70 years old. Pero kung titingnan natin lahat, below 18 years old yung bulk ng cases natin. So, kung titingnan natin, minors siya. Minors. Oo, kung sa batas natin, technically, bawal pa silang bumili Oo, ng ma'am. paputok. Nasa batas natin yun na bawal silang bumili ng paputok. So, dapat po pala yung mga parents natin, no? Dapat Guidance. yung guidance Talaga. talaga nila. So, in summary lang po, no, yung accessible po kasi sa atin yung mga paputok, kaya po marami tayong cases, no, dito sa atin sa South Cotabato. And compared naman po natin last year, no, yung BOGA cases natin, we have 10 cases noong 2022. Yung 2023 natin, yung pinakamarami nating cases po is dahilan po ng quitties, tsaka yung 5-star. And we naitala po tayong mga reported case, no, yung 14 years old from Cotabato Province na naputulan po siya ng daliri dahil gumamit po ng Goodbye Philippines, at yung 45 years old from
South Cotabato. South Cotabato na gumamit po ng bawang na paputok. And then we have 14 din po na mga naitalang kaso for eye injuries. And we have this 11 years old na meron pong penile abrasion. So yun po yung mga usual cases and the cases that were reported for this year sa ating data. Ayan, thank you very much. No, that's a summary of what we have talked about for this first 15 minutes of our talk. Magbabalik po tayo mga kababayan. Ating po pagpapatuloy ang usaping iwas paputok or fireworks-related injuries sa pagbabalik po ng talakayan para sa ating kalusugan. Hahayaan mo na lang ba na may namamatay sa sakit na pwede namang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhing may immunization card para kompleto at tama ang schedule ng bakuna simula sa pagpanganak ni Mami. Ang kompletong bakuna ay proteksyon para kay baby, sa iyo at sa buong bayan. Pumunta lamang sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Tandaan, ito ay libre. Kaya sama-sama nating itaguyod ang kalusugan para sa lahat. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pamumuno ni Director Aristides Concepcion Tan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na nadinirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purgas sa National School Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga bata mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Hello mga kababayan, maayong buntag, maayong aga sa inyong tanan. Muli po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. At muli ating pong panauhin si Ma'am Kathleen R. Gecosala, Nurse 5 po ng RESWU. And we also have the Hepo 3 of HPU, Sir Arjan C. Gangoso. Hello, kasama aking partner Moy. Ayan, ating pong pinag-uusapan ng fireworks-related injury at sabi nga ni Ma'am, mataas ang kaso ng mga fireworks-related injury ngayon. So, mas mataas siya ng 126% no, compared po last year. Hindi lang dumoble, sumobra pa sa dumoble. Ayan. Ngayon, Ma'am, kay Ma'am Kathleen, familiar ka, Ma'am, kung sa kabuuan ng buong bansa, kung mas tumaas siya ngayon or last year? Based sa data na nai-release ng Central Office, Yes, ma'am. mas mataas ngayong year din. Mas mataas din. Mas mataas din siya. Kasi umabot tayo ata ng 600. Mm. 609 injuries overall. So, mga pataas ng pataas. Ayan. So, usaping ano naman, when it comes to campaign, no? Campaign ng iwas paputok. Sir Arjan, matagal nang may ginagawa bang mga iwas campaign na iwas paputok campaign? Yes, actually, itong Iwas Paputok campaign, it's a collaborative efforts with our national government agencies katulad ng Bureau of Fire, Philippine National Police, DTI, DILG. So, actually, last year, through the Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa team nila Miss Kathleen, nag-conduct tayo ng consultative meeting na kung saan pinatawag ang lahat ng mga hospitals or yung ating mga DRUs or yung also known as the disease reporting units natin. Through the orientation, paano yung reporting natin. And of course, sa health promotion side naman, ang ating mga materials na pwede nilang magamit sa kanilang mga hospitals or kanilang mga RHUs for our advocacy. Ayan, so tulong-tulong, hindi lang pala dapat no sa DOH lang. Ayan. Sir Arjun, sa kabila nitong mga campaign, ano sa tingin mo no yung mga dahilan kung bakit mataas pa rin yung mga cases ngayon? So actually, previous years, kung makita din po natin, no, isa sa mga kita natin, may mga minors tayo. Minors na kung saan nasusugatan or napuputukan. Isa sa mga nakita ko dito sa mga minors natin kasi hindi po sila nababantayan. I see. No, Oo, hindi sila tama. nababantayan. So actually I've encountered one incident pre-pandemic time, January
1 na yun or January 2 nung taon na yun, nang may yung mga bata, isa sa mga ginagawa nila yung mga pulbura, yung Okay. ginagather at para Oh. paputukin. So, even though na nag-instruct ka na, ay, bawal, wag, no? Pero dahil nakaalis ka na, ginawa pa rin ng mga bata. No? So, yun, talagang laceration yun sa kamay or sa kamay talaga yung injury ng bata na yun. Kaya isa yun sa mga nakita ko, sa minors, it's walang bantay. Patnubay, oo, Walang oo, oo. parents Yes, walang or guardians. parents or guardians na nagbabantay. Oo. Kaya yung mga urge ng pagpaputok because of the peer pressure or yung Alright. kung sa atin pa curiosity, paano gamitin yung mga paputok na ito, kaya nagkakaroon ng mga injury na yan. Another reason naman bakit sila nasusugatan, as mentioned by Miss Kathleen kanina, Yes, sir. no? Thanks to their data, nakikita natin yung mga reasons. Isa sa mga rason doon, it's yung lasing. Oo. No? Minsan kasi pag lasing tayo, akala natin Yeah. very strong, Oo. hindi tayo masusugatan. Nawawala yung inhibition, yes, sir. just like Superman na hindi ka masusugatan. So, yun no, kaya yun yung mga reason bakit nasusugatan sila. Pag sindi or yung pag light nila ng puputok, hindi na makatakbo dahil sa lasing, or akala nila malayo na yung kanilang napuntahan pero hindi pala. Oo. Kaya yun siya. But also, no, reasons bakit din na putukan ay hindi lang sila active users. But some incidents natin, Oh, based I on the see. data sa sa ating surveillance, it's passive. Kung sakali, kung sa atin pa, nanonood lang. Yes. Napadaan. Oo. nanonood. Bystanders. Oo, no? So, minsan because of we're not careful enough sa paggamit ng mga paputok, so yung mga bystanders lang or yung napadaan, sila yung nasusugatan. So, may data yan ang ating surveillance regarding sila yung active users or yung mga passive users natin. Alright, that's interesting, ma'am, no? Ngayon ba, ma'am, may mga ganun, naputukan lang, hindi naman gumamit. Oo, meron tayong 27 or, Yes, ma'am. or 31% yung passive involvement natin. So, pwede silang yung napadaan or pwede din yung grupo kayo, isa lang yung nagpaputok, yun lang yung active. Then, sa biglang explosion, damay na kayo Damay kasi lahat. nanonood kayo. Uy, malaki rin yung percentage, 31%. Malaki siya. 31%. Imagine kahit sabi mo, hindi naman ako nagpapaputok di ba? Parang Diba? damay lang ako. Malas-malas mo kung dun talaga na time, tapos ikaw pa yung naputukan. Oo, Only. mga kababayan, maging responsable po tayo no, sa paggamit ng paputok, sa pagse-celebrate ng ganitong okasyon kasi kung hindi man tayo, pwedeng mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, no, mga taong walang malay, no. Kawawa naman, no, mga kababayan, imbis na makapag-celebrate tayo ng maayos sa pagsalubog ng bagong taon, magse-celebrate tayo sa hospital, gagastos ka at nakanganib, no, ang buhay. Ano mga panganib, Sir Arjun, na pwedeng idulot ng mga ganitong injury? So, yung mga panganib natin when it comes to using our firecrackers, no? I know, based sa surveillance data din natin, na hindi lang siya illegal fireworks or illegal fireworks yung nakaka-cause ng injury, but some na legal, no? Legal fireworks natin or firecrackers ay nakaka-cause din ng injury. So in short, sa ating mga viewers and listeners ngayon, wala pong may pinipili. It could be legal or illegal na firecrackers or firecrackers, may possibility pa rin na masugatan tayo. But as to yung mga sakit na pwede natin makuha, number 1 is that we can have poisoning dahil sa pulbura. No, hindi naman natin yan minsan malayan habang nag-enjoy na sa festivity, sa pagpapaputok, Yes. yung mga pulbura nakalagay or dumidikit sa kamay natin. And then of course, during New Year's or Christmas or during within that celebration, anong meron number 1? It's Pagkain. kainan. Oo. Diba? Kaya hindi natin minsan namamalayan, lalong-lalo na yung mga bata. Kakain nila, Unlike no? adults na sometimes we're particular sa paghugas ng kamay, pero ang mga bata,
Hindi. No? Yes. Kaya yun yung isa. Subo Pwede dito, subo poisoning. doon. Yes. And another one, hindi lamang poisoning, but yung paggamit ng mga firecrackers natin or yung mga firecrackers natin, pwede makatrigger ng asthma. Yes. Alright. Sa No? smoke po, diba? Yes. So, asthma or yung mga allergies in inhaling yung mga smoke natin. Kaya, minsan, may mga kakilala ako kapag maka-inhale sila ng usok ng paputok ay Yes. inaatake na ng kanilang asthma. Sa respiratory, no? Yes. So, yun yung isa sa mga or yung mga ilang mga sakit na pwede nating makuha. Thank you, Sir Thank Arj. No, sa aton nga mga listeners, kag sa aton mga viewers karon, i-recap ko lang kung ano itong mga ginhambal ni Ma'am Kath kag ni Sir Arj, no. So, ang aton nga Iwas Paputok campaign, actually, hindi lang gid ina siya nga iya ka DOH mismo. May ara kita sina mga partners nga mga agencies, parehas ang BFP, PNP, DTI, and DILG. So, ini siya nga campaign dugay na ini siya na umpisahan, no, lalo na gid pag bare months na. So nag-start na sila orientation, no, lalo na pagid sa surveillance. Kag isa pa, ano ang mga risgo nga pwede naton makuha? Ina ba lang maski legal ina siya, no, mga viewers and listeners, no, may ara gihapon sang dako nga risgo nga pwede naton makuha. Unang-una, ang poisoning, no, kay nga ang mga minor de edad, no, aton mga kabataan maski diin pulot diri pulot dito, ang mga pulbura ina, no, kung kisa madakpa na sang ilang mga kamot na, kung kita abi nga mga dagko na mga adults, no, pwede kita gapang hugas kita kamot, sila mga kabataan wala, no, kita pa na ang gapang hugas sa kamot. Kag ikaduwa, ang mga smoke nga halin or aso nga halin sa mga firecrackers, no, sa mga palupok, ina siya maka-trigger, ina siya sa mga asthma or allergic reactions, lalong-lalo na pag sa baga na siya nakatuon, no. So, ini siya, no, wala gid sang mahambal na nga, wala sang safe nga firecrackers, kay ini tanan naga-impose gid sila sang dako nga risgo sa aton tanan. Very good, no? So, mapatagalog mo pa Ilonggo. Sana naiintindihan niyo mga kababayan. Paulit-ulit, no? Mapanganib sa kalusugan, sabi nga. Ma'am Kath, may casualty ba na tayong naitala? Wala naman. Wala po tayong Buti lang na namatay lang. dahil sa paputok. Oo. If Ma'am Lay, if may add din dun Yes po. kanina sa Yes, risk please. ng kwan, is yung infection. Alright. Infection na pwede din siyang mag-lead sa tetanus. 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 Dahil Number sa 1. pulbura. Oo. Ma'am, di ba meron kayong survey? Kasama pa rin siya sa surveillance namin yung fireworks-related injuries na tetanus case. So, ongoing pa rin siya hanggang January 24. Opo. Kasi ito yung incubation period, average incubation period I see. na tetanus. Kumusta ang datos, So far, ma'am? wala pa naman pong nai-report. Okay na ko, buti So, na lang. tama na. Tama na, oo nga. Pero kailangang ihinto na rin talaga yung pagpapaputok, no? So, mga kababayan, hopefully na marami tayong natutunan dito sa usaping, no, na fireworks-related injury. Sabi nga ni Sir Arjun, no, yung mga bystander, nakaka-alarm yun, di ba? Kasi sabihin na natin, yung nagpaputok kasi, may risk ka na talaga eh. Kumbaga, nag-risk ka na. Pero yung bystander na wala talagang malay, no? So, mamay pag-usapan natin, paano natin maiiwasan naman na maputukan aside from nagpaputok ka talaga, no? Ano-ano yung mga kumbaga safety, no, measurement natin or yung mga dapat nating gawin sa pag-celebrate ng New Year. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na nadinirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purgas sa National School Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga bata mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Hahayaan mo na lang ba na may namamatay sa sakit na pwede namang iwasan ng pagpapabakuna?
Siguraduhing may immunization card para kompleto at tama ang schedule ng bakuna simula sa pagpanganak ni Mami. Ang kompletong bakuna ay proteksyon para kay baby, sa iyo at sa buong bayan. Pumunta lamang sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Tandaan, ito ay libre. Kaya sama-sama nating itaguyod ang kalusugan para sa lahat. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pamumuno ni Director Aristides Concepcion Tan. Magandang umaga po ulit sa ating lahat at again, Happy New Year. Again po, we're talking about fireworks-related injury at kasama natin ulit si Ma'am Kathleen Gecko Salang, Nurse 5 po ng Greso at Sir Arjun Gangoso, Hepo 3 of HPU ng DOH-SHD Sorsogon Region. At muli po, no, sabi nga ng ating mga guests, napaka malala or may mga panganib na nadadala ang pagpapaputok, ang maputukan ka. Sabi ni Sir Arjun po, pwede po ito magkaroon ng poisoning kasi pa pwedeng makain yung mga pulbura na hindi natin namamalayan, no? Po pwede ring ma-trigger ang asthma kung may asthma ka. Kasi nga 'di ba, yung mga may allergen kasi yan kapag nalanghap, no? At pwede magdulot ng sakit sa respiratory natin. Kaya ito, no, an infection, no, na pwedeng mag-lead sa tetanus, sabi nga ni Ma'am. At pwede talagang ikamatay ng tao. Yes. No? And buti na lang wala tayong casualty as of now and sana wala na talagang maitala, no? Maganda naman kung stop na talaga hanggang doon na lang para tuloy-tuloy na makabangon din tayo sa pagdiriwang ng bagong taon. And Ma'am, I think may mga comment tayo sa Yes. chat. May mga comments po tayo sa ating Facebook Live, no? So, first, si Sir Alfonso Omani. Yan yung may mga stick. Siguro he was referring to the quitis na may sariling desisyon kung saan niya gusto pumutok at kung saan siya gustong magland, no? Singgarong kung sa Ilonggo ang boga. Yun. Boga, Tagalog kasi siya. Singgarong daw is for the Ilonggo term. Pero actually, parang boga din naman. And from Sir Julius Rodriguez, tulad ng 5-year-old na bata na nakalunok ng Watusi sa Luzon area. Yun. Sa ibang mga region may mga naka-ingestion, no? So, isa din po kasi yung risk yung makakalunok. Kasi yung Watusi, di ba parang matchsticks kasi siya, Maliliit siya kaliliit. masyado nakakain. May I share lang po, Yes, Ma'am ma'am. Lay, regarding sa ingestion. Kasi last year sa national, nag-handle ako ng National FWRI, Surveillance for the Philippines. So, isa sa case namin was, ang ingestion niya naman is, yung dahil sa towel, ginamit na pamunas sa kamay after magpaputok. Then, same towel ang nadampot ng parent para ipamunas sa bunganga ng anak. So, another cause of possible ingestion siya. Ingestion that could lead to poisoning, yung Yes, sinabi ni Sir Arjun kanina. So, that time, nagulat kami parang kasi less than 1 yung bata. Parang paano siya nagka-ingest na Less than one. paputok. So, yun pala, dahil sa towel na pinamunas ng kamay after magpaputok, so may mga pulbura. Then, same towel ang nadampot para ipamunas din sa mukha, lalo na sa may mouth area ng bata. See, nagpaputok ka na dahil bawal na magpaputok. And ang practice mo pa, irresponsible, the way ng pagpapaputok, hindi mo namamalayan na ipapasa mo itong mga pulbura na to. And, diba, pwedeng mahal mo sa buhay yung maapektuhan nito. Ngayon, para maiwasan itong mga to, Sir Arjun, could you please give us some tips, ng mga health tips natin, education natin, para maiwasan po ang mga ganitong fireworks-related injury? Okay, so with regards to how to protect ourselves, isa gid ni sa pinaka-importante, as mentioned by Miss Kathleen Kagina, that kung sakali man kita ay nasugatan dahil sa paggamit sang paputok, no, importante nga magpalapit gid kita sa pinakalapit nga health center or hospital sa aton nga lugar. Nga importante gid na nga hindi na lang hugasan kag okay na hugas ka mo. nga magpalapit gid kita sa aton nga Yes. health center. It is because hindi naton gusto magkaroon ng sakit nga tetanus. So yun yung na-mention ni Miss Kathleen Kagina. Isa gid bini siya sa mga komplikasyon kung sakali man na may masugatan kita kag hindi ta
nagpa-check sa aton nga mga healthcare workers. Importante gid ni, no, sa atin mga listeners and viewers nga may mga kakilala kamo nga nasugatan pero hindi nagpalapit sa aton nga mga healthcare workers or hindi nagpa-check up. Encourage them, no, na magkadto sa pinakalapit nga health center kay para matanaw sang aton nga mga healthcare workers kag kung makita sang doktor na kailangan siya ma-injectionan sang tetanus toxoid, then mahatagan kasi hindi naman naton gusto nga ang pagsalubong naton sa 2024 majority ng aton nga pinaghirapang gitago nga mga kwarta inipunan ay makadto lang sa pagpa-hospital Yes. dahil sa Ang komplikasyon Correct. na nadulot ng tetanus, no? So yan siya. The second one, it's sa aton nga mga listeners and viewers. Tapos na ang December, a new year, a new start. So for this 2024, makita naton medyo dugay pa, pila pa ka bulan para maging December naman ulit. 11 months. No, 11 months to go. To keep your fingers complete. So, hindi naton gusto na kita mismo madulaan or mautdan sang kamot dahil lang sa simpleng paputok na mabakal lang naton in 20 pesos ba yan or 50 pesos or sa halagang 50 pesos or 20 pesos, yun ang nakaputol ng kamay natin na forever natin Wala na. yan pagsisisihan. Correct. No? So sana for this 2024 as part of our resolution or bucket list or New Year's resolution, let's do some alternatives na. Alright, No? yun po, Alternatives alternatives. ang Ano gagawin yung natin pwedeng na gawing pampaingay. alternatives, Sir Arj? Mga alternatives natin, we can use pampalakas ng sound systems or yung mag-ingay gamit ang mga kaldero. Yes, Gusto ko yun, kaldero. Agong. Oh, yes. No? Yes. No? Mga ganon, pwede. Alternate tayo para those are safe na kung saan yes, maingay pa rin. Yes, we can still celebrate our New Year's or yung Christmas na safe at sa piling ng ating pamilya. At kumpleto. Yes, at kumpleto. Ang daliri. Ang daliri. At mention nga, di ba, ni Miss Kathleen kanina, passive. Minsan, nanonood lang tayo. So, let us Yes. be responsible. Parents or caregivers natin minsan because they're very busy, kay busy prepare sa mga handaan na hindi na nila mabantayan ang mga bata. Yes. Yun yung isa sa mga rason bakit nasusugatan or nagkakaroon ng injury. Kaya importante na let us be responsible. Bantayan naton ang aton mga kabataan. Yes. No? Kaya para maiwasan Agree, ang agree. kanilang mga injury. I know si Miss Kathleen, meron pa siyang maidagdag. Baka mga alternatibo din. Yes, ma'am. Would you like to add, please? Ganun din, gaya sa sinabi ni Sir Arjan, yung mga alternative na mga paggamit ng mga kaldero, yung iba nga, di ba, torotot, ang iba nga, busina ng sasakyan. Yeah, oo. Ginagamit nila yun. So, yun po yung pwede nating alternatibo sa paputok. Kasi hindi natin sigurado yung paputok if talaga ba talaga siyang safe, lalo na kahit na binili natin yan, Kahit na legal pa yan. kahit legal no? pa yan siya, may impose pa rin siya na risk sa ating lives. Tama, very good, no? Thank you very much, no, sa mga kaalaman tungkol sa pag-iwas, no, sa ating fireworks related injury. At sabi nga nila, no, sa mga naputukan diyan na hindi pa nagpapagamot, no, wag kang magpakampante sa hugas-hugas kamay lang or hugas lang, no. Pumunta na agad sa pinakamalapit na healthcare providers, no, at magpakonsulta na po tayo. And again, no, para sa mga magulang natin, ulitin natin, gabayan ng ating mga anak, tignan kung saan sila naglalaro, especially pag mga ganitong okasyon, para po, no, magabayan natin sila, baka mamaya maaksidente po sila o baka kain, no, ng mga pulbura. Yung
Yung peer pressure, sabi ni Sir Arjan, ulitin natin, no, hindi cool ang magpaputok. Yes. Hindi porket nagpapaputok ang barkada mo, kaibigan mo, magpapaputok ka na rin. Mas cool ang mas healthy at mas safe. Mas cool ang kompleto Kompleto ang ang 10 daliri. mga daliri. And of course, tatay, kuya, no, lahat ng mga naglalasing dyan, hindi magandang kombinasyon ang lasing, ang alcohol at paputok. Yes. So, ano yan, disaster talaga ang mangyayari dyan. And again, isipin natin mga kababayan, pataas ng pataas na tumaas yung cases, no? Ma'am, last question ko. Since noon kasi, noong unang panahon ng mga bata-bata pa tayo, ang naobserbahan ko rin kasi talaga, kumukonti rin talaga yung nagpapaputok. Compared talaga, no, mas malala, no? Noong Oo. unang mga panahon pa. Oo. Pababa, actually, sa national trend naman, medyo pababa naman compared sa mga past 5 years Tama. average. Pero kasi parang 2023 is a year ng freedom. Di ba? See? Di ba parang nakawala tayo sa hawla. Sa pandemic, Oo. number one talaga. Nakalimutan yun yung dapat i-practice. Ayan. So mga kababayan ha, ipagpatuloy natin yung iwas paputok. Yung kampanya sa iwas paputok. Pangaralan natin yung mga kabataan. Kasi karamihan, no? Kabataan, search, tama ba? Yes Ma'am, po, no? below Yes. 18 years old. Below 18 na. Yung mga curious, nabanggit kanina Sir Arjan. Diyan talaga yung mga curiosity. edad, Ma'am Lay, na alam mo yung pag New Year, tas marami silang barkada dyan sa linya ng bahay nila. Oo. Ay nako, nag-iipon yan sila ng maraming pulbura or Pulbura. yung curiosity talaga nila is grabe. Oo. Oo. Karamihan lalaki, no? Yes po, lalaki naman po Ay, talaga. mga Based sa din naman, gender, mas adventurous. Mas adventurous Oo, sila. O, lalaki. kasi may puto ka, no? Parang daredevil ano. talaga yung mga ganyan. Yes. So sa mga magulang, watch out sa mga boys at sa mga girls na rin kasi po pwede maging passive, no, ng mga injuries yung mangyari sa kanila. Okay, ang bilis ng oras, no? 5 minutes na lang. Would you like to add more? And last message po, mensahe po sa ating mga kababayan. Ma'am Kat. So sa akin, sa ating mga kababayan, ang kaligtasan at kalusugan ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Sa panahon ng mga pagdiriwang at anumang okasyon, lagi nating unahin ang ating kaligtasan at ang kaligtasan ng ating mga kapwa. Ang pag-iwas sa paggamit ng paputok ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa buong komunidad. Patuloy nating ipaalala sa isa't isa ang kahalagahan ng pagiging responsable at pagmamalasakit sa isa't isa. Thank you for your attentive listening and support. Let's aspire to inspire each other for a safer and brighter future ahead for all of us. Tandaan yan for a Yes. better future. Thank you very much, Thank Ma'am you so much, Kat. Ma'am Lay. And Sir Arjan. Sa akin naman, unang-una, magpapasalamat po talaga ako sa ating mga partners, no? For the Philippine National Police, sa ating Bureau of Fire Protection, DILG, DTI, sa kanilang iba't ibang cooperation and collaborative efforts sa ating mga healthcare workers, sa ating mga RHU personnels, sa pag-implement ng iba't ibang health programs, lalong-lalo na nung December hanggang ngayon, specifically for this Iwas Paputok campaign. Hindi po ito kaya kasi ng healthcare alone, but with the help of everyone, our partners, our viewers, and community members, bawat isa po sa atin ay pwedeng makadulot ng malaking impact sa pag-stop ng mga napuputukan or nagkakaroon ng aksidente dahil sa fireworks related natin. So with this, tandaan po natin, for this 2024, sana tayong lahat ay maging responsibilidad, lalong-lalo na sa ating kalusugan, and let us also remember that sa bawat isa, just like a ripples of water, malaking impact na po yan siya sa ating community. So, again, maraming salamat and let us all be healthy. Correct, no? Mga partners, kasama natin yan talaga sa pagpatigil, no? Nitong ating fireworks related injury. Thank you very much, Sir Arjan. And, Mamoy, partner. Sa ating mga viewers and listeners, actually meron pong lumagdag na comment sa atin, no. Yung pagpapaputok daw galing kay Mr. Clint Darego, no. Ito yung tradisyon na dapat nang pigilan. Delikado na, bad for the health and ozone layer pa. Correct.
which is true naman din po. Yes. Opo. So ayan po ha sa tanan nga viewers kag listeners no. Sa sunod sa pag-abot naman no sa next naton nga New Year or Christmas no, iwasan ta na gid ang mga firecrackers kay hindi na gid ina siya manami. Hindi manami sa aton nga health kag hindi pod manami sa environment. Correct, no? Hindi manami. Hindi maganda, tama ba? Hindi maganda. Hindi maganda sa Mm-mm. environment, hindi Bati. maganda sa iyong buhay, hindi maganda sa ating kalusugan. Maraming salamat sa ating mga panauhin, Ma'am Kathleen, Sir Arjan, and my partner Moy, of course. Ang dami natin natutunan ngayon. Ako mismo, kahit hindi ako nagpapaputok, mas nadagdag pa yung kaalaman ko. At hindi talaga ako magpapaputok. No? So we will continue advocating of our fireworks-related injury na sana po iwas paputok po tayo sa darating, no? Nakapaskuhan at sa darating po na bagong taon ulit. So again, ulitin po natin, ang pagdiribong po ng bagong taon ay dapat kapayapaan. Mas maganda po na manalangin tayo, magdasal tayo, magpasalamat sa mga kaloob sa atin ng Diyos, no? Sa biyayang iyon. Kasi po, ang pagpapaputok talaga yung sabi nilang para matanggal yung bad spirit, hindi naman totoo yan. Tignan nyo kung nasaan yung gera ngayon at maraming putukan nandun ng bad spirit. So remember, manalangin tayo at magandang sama-sama ang buong pamilya na kumpleto ang daliri at mga paa. So, stay healthy mga kababayan. So, again po, ito po sa Wio Dominguez Reformado kasama aking partner Moy, at ating mga panauhin na muli po nagpapaalam at sinasabi po sa inyo na be healthy, stay safe, no? Huwag po tayong magpaputok, and Happy New Year everyone! Happy New Year! Happy New Year po. Ito po ulit ang talakayan para sa ating kalusugan on behalf of our Regional Director Aristides Concepcion. Nagpapaalam po kami hanggang sa muli po nating pagkikita sa talakayan para sa ating Kalusugan. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Bida. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace.